Sa pagbabalik ng isa sa pinakakinatatakutang AI ang pamagat ng pelikula M3 Gun 2.0. Ang pelikula ay nagsisimula malapit sa hangganan ng Turkey at Iran. Dalawang kriminal ang nagdadala ng isang bihag na babae at tila ba papatayin siya, mula sa isang kalapit na base militar, may pangkat na nagmamasid habang ang babae, na sa katunayan ay isang robot na nagngangalang Amelia, ay pinapatay ang mga mersenaryo sa base bago matagpuan ang kanyang target, isang bihag na doktor na si Naveen Tripathi, ang pinuno ng operasyon ni Amelia, si Colonel Tim Sattler, ay pinapagalitan ng kanyang boss hanggang sa makita nilang mula sa mata ni Amelia na pinaslang nito si Tripathi. Nang subukan ni Sattler na bawiin ang kontrol kay Amelia, malinaw nitong ipinakita na siya na ngayon ang may hawak ng kapangyarihan. Si Katie ay nakikipagkita sa kanyang therapist na si Lydia upang pag-usapan ang mga nangyari matapos ang insidente na may kinalaman kay M3 Gun. Si Gemma ang sinisi sa mga pagkamatay ng mga biktima ni M3 Gun at nakulong siya ng sandali, ngunit mula noon ay inialay na niya ang kanyang buhay sa pagtitiyak na hindi makokontrol ng AI ang sangkatauhan, kabilang na ang paghikayat sa mga estudyante na itapon ang kanilang mga cellphone. Dahil dito, naging target si Katie ng mga bully, ngunit natuto na siyang lumaban sa pamamagitan ng self-defense classes at nahilig sa mga pelikula ni Steven Seagal. Miss pa rin ni Katie si M3 Gun at kumuha pa siya ng kursong computer programming para maghanap ng paraan upang maibalik ito. Samantala, nagsimula na ring makipag-date si Gemma kay Christian Bradley, na lumikha ng sarili niyang organisasyon at kapareho rin ng kanyang paniniwala tungkol sa isang mundong hindi kontrolado ng AI. Pumunta si Gemma upang makipagkita kina Tess at Cole na kasalukuyang gumagawa ng bagong uri ng exoskeleton para sa mga taong may kapansanan, ngunit nagkaroon sila ng masamang impresyon sa isang mamumuhunan ng aksidenteng masuntok sa mukha ng suot ni Cole ang lalaki. Samantala, ginamit ni Katie ang kanilang mga computer at natuklasan na ang code para sa exoskeleton ay nahak mula sa hindi kilalang pinagmulan. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang tech giant na si Alton Appleton na nais kumbansihin si Gemma at ang kanyang team na gumamit ng isang neurochip implant na may parehong epekto tulad ng kanilang exoskeleton, dahil ito ang tumulong sa kanya na muling makalakad matapos magkaroon ng pinsala sa likod. Makikita si Amelia na palihim na ipinasok sa isang silid hotel sa loob ng isang bagahe. Paglabas niya mula sa bagahe, kinorner niya ang lalaki, tinalikod ng baligtad ang leeg nito, at pagkatapos ay sinunog ang kanyang katawan sa loob ng silid. Sa gabi, nanunood si Gemma ng ulat sa balita tungkol sa kumpanya ni Alton, ang Altwave, na tumataas ang halaga ng shares, habang inis siya na walang nagagawa ang panukalang batas laban sa AI para maabot ang kanilang layunin. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap si Gemma ng mga palihim na mensahe mula kay M3 Gun na nagbababala tungkol sa isang papalapit na mananakop. Agad niyang dinala si Katie para mailigtas, bago sakupin ni M3 Gun ang LC home system ni Gemma at gamitin ang lahat ng makakaya nito para pabagsakin ang mga intruder. Nang malaman ni Gemma, sila pala ay mga ahente ng FBI na pinamumunuan ni Sattler, na nagpaalam sa kanya tungkol kay Amelia at natunton ang pinagmulan nito pabalik sa kanya, dahil ginawa si Amelia gamit ang lumang blueprint ng M3 Gun na sinasabing nasira na. Pinaghinalaan ni Sattler na palihim na ibinenta ni Gemma ang blueprint sa isang hindi kilalang mamimili para magamit sa sariling layunin, dahil ang lalaking pinatay ni Amelia sa hotel ay ang broker na binigyan ng materyales para ihatid sa mamimili. Nang utusan ni Sattler si Gemma na gumawa ng hakbang, hindi niya binanggit na buhay pa si M3 Gun, na patuloy siyang tinatakot sa pamamagitan ng mga text, ngunit tumanggi rin siyang tumulong sa paggawa ng anumang bagay para labanan si Amelia matapos ang nangyari noon kay M3 Gun. Pagkaalis ni Sattler, lumabas si M3 Gun sa TV ni Gemma at sinabi na nailipat niya ang sarili niya sa LC bago masira ang kanyang katawan. Dahil wala na siyang katawan, sinabi ni M3 Gun na unti-unting nagkawatak ang kanyang isipan, kaya inalok niya si Gemma ng tulong sa paglutas ng problema kay Amelia kapalit ng paggawa sa kanya ng bagong katawan.
Tumanggi si Gemma. Ngunit sinabi ng android na nakita na niya ang lahat ng posibleng mangyari, at palagi lang itong nagtatapos sa parehong paraan, ngunit mas maraming mamamatay kung patuloy na tatanggihan ni Gemma ang alok. Napagtanto ni Gemma na wala na siyang ibang pagpipilian kaya inilagay niya si M3 Gun sa isang Moxie robot doll, na agad namang nagreklamo dahil pakiramdam niya ay naipit siya sa isang plastic Teletubby. Isinama sa plano si Tess, na hindi rin natuwa na makita muli si M3 Gun. Sinilip ni M3 Gun ang file ni Amelia at nalaman na mayroon itong kill switch, katulad ng maraming baterya sa mga produkto ni Alton. Hinikayat niya si Gemma na pasukin ang isang event na inihahanda ni Alton sa Altwave sa pamamagitan ng pagsusuot ng kaakit-akit na damit at palihim na pagpasok sa server room ni Alton upang mahanap ang kill switch ni Amelia. Pagdating ni Gemma, natagpuan niya si Cole roon dahil kinausap na siya ni Alton tungkol sa isang posisyon at binigyan pa ng swipe card. Dahil dito, hindi na kailangang akitin ni Gemma si Alton para makapasok sa server room, habang sina Sattler at ang kanyang mga tauhan ay sumunod kina Gemma at Cole. Samantala, nakapagbalat kayo si Amelia at nagawang akitin si Alton. Ipinakita ni Alton sa kanya ang control panel nito, kung saan pansamantala niyang pinatay ang kuryente sa lungsod. Ginamit ni Amelia ang pagkakataon para i-hack ang controls at patayin si Alton sa pamamagitan ng pag-alis ng neurochip mula sa likod ng ulo nito. Sinubukan ni Gemma na pumasok sa isipan ni Amelia gamit si M3 Gun sa server room, pero naunahan sila ni Amelia matapos matuklasan ni M3 Gun na wala itong kill switch. Dumating sina Sattler at ang kanyang mga tauhan sa server room, at pinatay ni Amelia ang ilan sa kanila. Tinulungan ni M3 Gun si Gemma sa pamamagitan ng paglabas kay Sattler sa silid at pagpapaniwala kay Amelia na wala siya roon. Pagkatapos, dinala ni M3 Gun sina Gemma at Cole sa garahe, kung saan ninakaw niya ang isa sa mga kotse ni Alton at tumakas sa lugar. Sinubukan nilang habulin si Amelia, ngunit nahack ng masamang android ang exoskeleton suit sa bahay ni Gemma, na nagtangkang sakalin si Tess, hanggang sa buhusan ito ni Katie ng tubig, kasabay ng pagdating ni Gemma at Cole. Ipinakita ni M3 Gun kina Gemma, Katie, Tess, at Cole ang isang lihim na bunker sa loob ng bahay, na lihim niyang inihanda gamit ang mga natira mula sa kanyang lumang katawan noong lumipat sina Gemma at Katie. Alam ni M3 Gun na malamang wasakin ni Amelia ang pambansang power grid sa loob ng wala pang 2 linggo, kaya inaalok niya ang bunker bilang doomsday shelter. Dahil dito, nalaman ni Katie na buhay pa rin si M3 Gun, kahit pilit itong inilihim ni Gemma sa kanya. Sinubukan ni Katie na hikayatin si Gemma na bigyan si M3 Gun ng pangalawang pagkakataon para tulungan sila, habang kinakausap din niya si M3 Gun tungkol sa pagpili ng tamang gawain sa kanyang pagtangkilik at pagprotekta. Pumunta ang grupo sa isang anti-AI convention, kung saan nakapasok si M3 Gun sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang isang K-pop star, habang nagmamasid para kay Christian. Napilitang sumama si M3 Gun sa ibang mga mananayaw sa harap ng madla. Maayos ang lahat hanggang sa paikutin niya ang kanyang katawan habang nakaharap pa rin ang ulo, na nagbunyag na isa siyang android. Pinatay ni Tess ang mga ilaw upang hindi maghinala ang mga tao. Ngunit lumabas si Amelia at nagsimulang patayin ang mga gwardya ng Chinese ambassador, at kalaunan ay pinatay din ang mismong ambassador. Hindi makakuha si M3 Gun ng tamang tira para mapatay si Amelia dahil sa bago niyang programming. Dumating si Sattler at ang kanyang mga tauhan na may mga baril na nagpapalabas ng kuryente, upang subukang patayin ang parehong M3 Gun at Amelia. Binaon ni Amelia ng patalim si Sattler, ngunit natukoy ni M3 Gun na mabubuhay pa ito. Hinarap ni M3 Gun si Amelia, na nagmungkahi na magtulungan sila dahil pareho sila ng code. Nang tumanggi si M3 Gun, tinarget ni Amelia si Katie at dinukot ito, saka tumakas sa paningin ni M3 Gun. Nakukuha ni M3 Gun si Christian kasama si Gemma, ngunit sinisisi niya si Gemma dahil sa pagkadakip kay Katie bunga ng bago nitong programming. Plano ni M3 Gun na iligtas si Katie at sirain ang motherboard sa pamamagitan ng pagtatanim ng isang EMP chip dito.
ibinunyag ni Christian na matatagpuan ang motherboard sa research facility ng kanyang kumpanya sa Palo Alto, na siya ring pinagmulan ng algorithm ng motherboard. Binigyan ni Gemma si M3 gun ng bagong kamay na kayang maglabas ng init tulad ng sa tao upang makapasok sa vault na naglalaman ng motherboard, at muling inireprogram siya sa orihinal nitong setting para maprotektahan si Katie gamit ang nakamamatay na puwersa kung kinakailangan. Nagkaroon din sila ng seryosong pag-uusap tungkol sa relasyon nila kay Katie at sa kanilang determinasyong iligtas ito, at kumanta pa si M3 gun ng This Woman's Work. Nakarating ang grupo sa research center, sinubukan ni Cole na dumaan sa mga bentilasyon para hanapin si Katie, ngunit aksidente niyang nakemikal ang sarili niya. Samantala, sina Gemma, Tess, at Christian ay nag-usisa sa coding ni Amelia at natuklasan na hindi pala siya tunay na may sariling isipan, may ibang taong kumokontrol sa kanya para sa pansariling kapakinabangan. Napagtanto ni Gemma na si M3 gun ang kumokontrol kay Amelia mula pa noong una bilang paghihiganti, kaya naghanda siyang pasabugan ang EMP sa loob ni M3 gun upang patigilan ito pati na ang motherboard. Dahil papalapit na ito sa kanya, pinigilan siya ni Christian at pinahawak ang detonator ngunit ibinunyag niyang siya pala ang tunay na kontrabida ng pasabugan niya ng malakas na taser si Tess. Nalaman na nakuha ni Christian ang orihinal na blueprint ni M3 gun mula kay Greg, ang dating tauhan ng yumaong boss ni Gemma, na ibinenta ang mga file matapos siyang matagal na maliitin at abusuhin, kasama ang kanyang grupo ng mga ekstremista. Ipinadala ni Christian si Amelia bilang bahagi ng kanyang plano upang maipatupad ang anti-AI bill, kahit kapalit nito ay maraming buhay ng tao. Dinala ng mga tauhan ni Christian ang wasak na katawan ni M3 gun kay Gemma upang hikayatin siyang sumama sa kanila at tuluyang patayin si M3 gun. Sa halip, ibinaba ni Gemma ang taser stick at hinayaan si M3 gun na kunin ito. Nakapagbigay man siya ng ilang malalakas na atake, tuluyang napatumba si M3 gun, habang si Gemma naman ay tinurukan at inihahanda para sa lobotomy. Balak din ni Christian na patayin sina Tess at Cole. Nagising si Cole at napunta sa parehong silid kung saan naroon si Katie. Magkasama silang tumakas at nagtungo sa katawan ni Amelia upang subukang i-factory reset ito pabalik sa orihinal na programming ni M3 gun. Samantala, nailipat ang kamalayan ni M3 gun sa utak ni Gemma at kinausap siya sa isip bago tulungan siyang makatakas at palayain si Tess. Pagkatapos, ginamit ni Gemma ang mas pinahusay na bersyon ng exoskeleton upang talunin ang mga tauhan ni Christian. Pinalaya ang katawan ni Amelia at nagsimulang habulin ang mga tauhan ni Christian, ngunit napigilan siya ng mga ito gamit ang mga taser. Dahil dito, nagkaroon ng system override kay Amelia, na nagresulta sa tunay niyang pagkakaroon ng kamalayan sa unang pagkakataon. Sunod niyang pinatay ang mga mersenaryo at siyentipiko bago nagtungo sa motherboard. Sinubukan ni Christian iligtas ang sarili sa pamamagitan ng pagpapagana ng self-destruct sequence upang sirain ang lahat ng ebidensya at mga taong makakapagturo sa kanya. Tinangka rin niyang patayin si Katie upang umatras si Gemma. Ngunit ginamit ni Katie ang kanyang self-defense skills para baliin ang braso ni Christian. Ikinulong ng lalaki ang grupo sa loob ng vault. Ngunit siya mismo ay pinunit-punit ni Amelia. Ginamit ni Amelia ang braso ni Christian para makapasok sa vault at i-connecta ang sarili niya sa motherboard. Muling nagising si M3 gun at nakipaglaban kay Amelia sa huling pagkakataon bago tuluyang makakonekta ang masamang android at mapahinto ang detonation sequence. Sinubukan pa ni Amelia na kumbonsihin si M3 gun na sumama sa kanya, pero niyakap siya ni M3 gun habang inihahanda ang EMP. Pinaputok ito ni Gemma, na magwasak kina M3 gun at Amelia. Nalantad ang mga krimen ni Christian, at humarap si Gemma sa isang pagdinig sa Senado, sa kanilang bahay. Sinusubukan ni Gemma na magsulat ng papel nang madiskubre niyang nakapag-backup pala ng isipan si M3 gun bago sumabog ang EMP, kaya patuloy pa rin itong naninirahan sa bahay ni Gemma. Nang magsimulang kumurap ang mga ilaw sa kwarto ni Katie, alam ni Gemma kung ano ang ibig sabihin nito at siya ay napangiti.